Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Patricia ng Muntinlupa. 29 years old. At 4 years na po kami ng boyfriend ko. Ngayon, DJ Lindsay, meron po kasing office mate si boyfriend na babae na tinitrain niya. Hindi naman siya newly hired pero bagong lipat mula sa ibang department. Alam niyo po, sa 4 na taon namin ng boyfriend ko, never naman kaming nagkaroon ng issue o ng malalang away kahit pa noon. Tahimik ang relationship namin not until nagsimula niyang i-train itong ate na ito. Medyo mabagal daw kasi talagang pumake up yung babae. Kaya naman umaabot pa raw sila ng uwian na nagtatrabaho pa. Actually, DJ Lindsay, after office hours, nandun naman ako sa office ni boyfriend. Dati rin kasi akong nagtatrabaho doon kaya kilala ako ng mga tao. Yun nga lang, hindi ko nagugustuhan yung nakikita ko habang tinetrain niya yung babae. Wala naman sigurong halong mali siya para doon sa boyfriend ko. Siguro para sa kanya, normal lamang ito. Pero itong babae na to, halatang halata na may gusto sa boyfriend ko. Grabe makahawak po sa braso. Dikit ng dikit. Kahit alam naman niya na nandun ako at nakatingin ako sa kanila. Sinabi ko yun agad sa boyfriend ko. Pero sabi niya, kung may something sa kanila, di sana hindi na raw niya ako pinapasama kapag nag-o-OT siya. Tama nga naman. May point naman si boyfriend. Kaya ang ginawa ko one time, pinabantayan ko sila sa office mates namin dati. Ayun nga, nalaman ko, DJ Lindsay, na madalas daw nililibre ni girl ang boyfriend ko. Lalong-lalo na kapag lunchtime. Ang sabi, pa-thank you daw. Aba, ito namang boyfriend ko, pumapayag naman. Never tong naikwento sa akin. Noon ko lang nalaman. Kaya sabi ko, after ng training, iwasan mo na yung babaeng yon, ha? Pero ayaw niya. Paano niya raw iiwasan? Araw-araw niya raw katransact yung babae. At lagi daw siyang nag-uutos doon. Dumali daw yung trabaho niya dahil sa babae na yon. DJ Lindsay, tanong ko lang. Tingin niyo ba may gusto rin yung boyfriend ko dun sa babae? O baka naman talagang trabaho lang yung ginagawa niya? Kaya naman hindi niya maiwas-iwasan si ate mong girl. Patulong naman, oh. Nag-overthink ako madalas, DJ Lindsay. At hindi ko po talaga maiwasan. Maraming salamat po and more power to your program. Muli, ako si Patricia. At ito ang lihim ng aking liham.
7:07 check your time. 14 na Kembo at makaraan po ang 9:09 ng umaga. 9:14 on the clock. Pangga ko, mahal ko, baby ko. Same, pero iba. Wow! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Alam mo, feeling ko, Patricia, yung boyfriend mo, baliwala lang sa kanya yung mga ginagawa niya. Kasi syempre trabaho niya naman talaga siguro na mag-train o di kaya naman trabaho niya talaga na to be with that woman, ganyan, at hindi talaga maiiwasan. Feeling ko naman hindi naman karengkeng si Kuya. Oo. Feeling ko lang hindi naman siguro gano'n. Oo. At feeling ko mahal na mahal ka ng boyfriend mo, nag-overthink ka lang talaga. Which is hindi naman talaga maiiwasan dahil hello, babae tayo. Nasa DNA natin yung alam mo yun, medyo mapraning. Oo. Tapos mag-overthink, ganyan. Babae tayo eh. Wag na natin ikailayan. Huwag na natin i-deny yan, bakla. Ganyan talaga tayong mga babae. Pero alam mo, na-realize ko talaga na syempre, ilang beses na naman ako naging in a relationship, di ba? Minsan kailangan talaga natin, well, hindi minsan, pero alam mo yun, kailangan natin talagang pagkatiwalaan yung mga jowa natin. Wow! Oo. Pagkatiwalaan mo siya. Kasi alam mo, ang lalaki, kahit pa anong gawin mo, kapag hindi niya talaga gusto yung isang babae, hindi yan sasawsaw. Bakit ng term? Pero hindi talaga siya sasawsaw kasi mga lalaki may alam mo yun, natural sa kanila minsan yung pagkasuplado. Oo, di ba? May mga ganyan eh. At ang lalaki kapag hindi niya talaga bet, kahit pa anong gawin ng babae, hindi talaga papatol. Wow! Feeling ko feeling ko talaga ganyan. Pero kapag yung babae na talaga, yung tipong talagang, alam mo yun, todo nandun na, binibigyan na talaga ng motibo at hindi na talaga may pagkakaila. Siguro may mga nagkakasala. Pero feeling ko naman, may class itong boyfriend mo, no? Para hindi siya pumatol talaga doon sa ate mong girl. Oo, feeling ko naman hindi yan. At saka sinasama ka nga niya sa office, diba? O sabi ni RJ, alam dapat ni jowa ang boundaries niya and dapat iwasan niya ang isang bagay na nakakapagpapraning sa girlfriend niya. Kasi nakikita ko, going there na sila sa cheating. Oh my gosh. Grabe ka naman dun sa part na going there na. Wala naman ako naramdaman. O baka manhid lang talaga ako. Oo, no? Sorry na. Good morning, DJ Lindsay, watching from Paho, Zaraga, Iloilo. Hello! Good morning po sa inyong lahat dyan. Alisa and Choris, ang lakas po maka-K-drama ng story today, DJ Lindsay. Ate, for me po, once na naglihim ang isang lalaki sa isang relasyon, ipagpapatuloy niya yan. Kasi kung wala lang po talaga, i-open niya po yung mga nangyayari kahit alam niyang nasasaktan or masasaktan ka. At least naging honest siya sa'yo. Diba, ate? Pa-shoutout naman po from Japan! Pero kasi alam ng boyfriend mo na magagalit ka at medyo may pagkapraning ka nga. Kaya feeling ko, libre lang naman yun, Diyos ko. I'm so sorry pero siguro nagiging practical lang yung jowa mo. Kung saan siya makakatipid, diba? Dahil syempre, ang mga gastusin. Wow! Ako feeling ko ganun lang. May mga tao din kasi na mapagsamantala, diba? Oportunista, ganyan. So kapag nandyan talaga yung, alam mo, hindi sila hihindi kapag may nagbibigay sa kanila ng pabor. Syempre, libre na yun eh. Aayaw ka ba? Mukhang libre. Sorry na, pero feeling ko lang naman talaga. Libre is libre, ganyan. Oo. Hindi sinabi sa'yo ng boyfriend mo kasi alam nga niya na pag-iisipan mo ng masama. Yan na nga, nangyari na nga, diba? Pero, yun nga, sana kahit papaano chinika man lang ng very, very light ni boyfriend. Pero, para sa akin, okay lang yun. Iyaan mo makatipid yung boyfriend mo, tapos sa'yo naman winawaldas yung pera niya. Diba? Ito naman yung madalas na nililibre, lalo na kapag weekends, diba? Tapos kapag kahit anong hilingin mo, binibigay naman sa'yo ni jowa, diba? Nakakapag-ipon siya dahil nililibre siya at hindi siya gumagastos kapag lunchtime. Ganun. Sabi naman po ni Diaz, hala, lagot. Malapit ka na pala palitan ng boyfriend mo. Ha. O hindi, grabe naman kayo. Sabi pa dito nag-overthink ka lang, ate girl, tiwala lang dahil hindi naman kayo tatagal ng maraming taon kung hindi seryoso ang relasyon na meron kayong dalawa. Ako feeling ko,
So, yun lang yun. It's all about work, 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 girl. Tsaka malay mo, nandun talaga sa trabaho niya. At nasa description niya talaga na magte-train siya. Tapos talagang makakatrabaho niya tong ate mong girl na to. Ganyan. Kapag nakakita ka na ng solid evidence na talagang niloloko ka ng jowa mo, o edi saka ka mag-react ng malala at mabisang-mabisa. Pero sa ngayon kasi, wala ka namang nararamdaman, 'di ba, na uma-appear si boyfriend kay ate, 'di ba? Ma-appear, gusto mo 'yun? Oo, edi wag muna, chillax ka lang. Kasi at the end of the day, bakla, ikaw din naman yung maapektuhan, di ba? Ikaw yung hindi makatulog, ikaw yung stressed yung itsura, di ba? Ang lalim ng, alam mo yun, ng eye bags, ganyan, or laki ng eye bags, di ba? So, alam mo yun, nakakapangit. Baka mamaya kaka-overthink mo, mas pumangit ka pa. Mas pumangit ka pa. Mamaya kaka-overthink mo, pumangit ka, ate. Hindi nakakaganda at hindi nakakatulong. DJ Lindsay, pa-shoutout man po from Saskatchewan, Canada. Ang hirap nitong i-pronounce. Oo. So sorry naman, Joel Abs. Oo, tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Si Evelyn Kiliao. Hello, Lindsay. Nice to see you again after Holy Week. Yes. I am so refreshed. Gusto mo yun? DJ Lindsay, kindly greet my son, Giles, Brandon B. Arata. His 15th birthday po today. Always remember, we are always here for you. Happy birthday and we love you so much, Bunso. Listening from Fallon, Nevada, USA. Thank you and more power. Yes. Power. So, diba? Ako feeling ko, tigilan mo yung kaka-overthink. Oo. Kapag meron ka na talagang nakitang ebidensya na talagang niloloko ka ni boyfriend, saka. Wow! O basta dapat meron ka lang talagang meron ka lang talagang tiwala sa kanya. Tsaka sabihin mo sa kanya kung anong pwede niyang mapala once na niloko mo siya. Kasi alam mo, ang lalaki na may class, you know what I'm saying? Kapag may class ang isang tao, hindi yan basta-basta kakagat sa iba. Oo. Hindi yan basta-basta susunggab sa iba. Ganyan yan. So ang lalaki at ang babae na mabilis masungkit ng iba or alam mo yun, malure sa iba. Sa tingin ko, medyo mababa yung kanyang classification. Gusto mo yun? Para sa akin lang naman yun, di ba? At ang taong solid yung pagmamahal sa'yo, hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Oo. Talagang trabaho lang yun. Huwag kang mag-overthink dyan. Hindi niya naman siguro ipagpapalit yung 4 na taon ninyo sa sandaling kasiyahan lang. May mga tao na talagang nahuhulog sa patibong, nahuhulog at hindi nakakapasa sa mga challenges, ganyan. Wow! Pero that doesn't mean na, alam mo yon, hindi ka talaga nila mahal. Oo. So sa mga lalaki po na nandito sa ganyang sitwasyon, huwag niyo ipagpapalit yung ilang taon, 'di ba? Sa sandaling kasiyahan lamang. Ganon. Ay nako, Patricia, we wish you well and sana maayos mo yan. Huwag ka mag-overthink. Ang gawin mo, kaibiganin mo yung babaitan. Ganon. Hoy, alam mo, mahal na mahal ako ng boyfriend ko na yan. Ikaw may boyfriend ka, kaibiganin mo. Ganyan ang laro, be. Makipaglaro ka. Alam mo, di ko alam kung anong magagawa ko kapag niloko ko ng boyfriend ko. Pero mabait naman akong kaibigan. Mga ganyan. Maging close ka doon sa babae. Alam ko, mahirap siya gawin, pero gawin mo yon. Para lang, syempre, one step closer ka doon sa feeling mo enemy. Enemy? Gusto mo yun? Oo, kailangan mong makipag-friend-friend doon sa babae. Makilala mo na rin siya at makilatis mo, di ba? Ay naku, Pangga, 9:23 ng nagmamagandang umaga. Again, trust your partner. Kasi yun talagang maibibigay mong gift sa kanya. At saka you deserve peace in your heart and in your mind. Okay? Do not overthink because it's like a poison, di ba? When we overthink, para nating nilalason yung isip natin at yung puso natin sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. You are the soul playing so softly